Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Una komento mula po ito kay Ginang Alice Mantak. Sabi niya, siguro kaya napansin yung pagpapayong ng babae kasi may mga kasama din namang aktor si Pao. Bakit nga naman siya lang yung pinapayungan? Kaya itinuro niya yung iba niyang kasamahan na nandun din sa float. Pinapayungan ni Pao or pinapayungan ni Pao. So maraming salamat sa komento, Ginang Alice Mantak. Yes, meron po kayong point doon, no? Bakit sa dinami-rami nga naman po ng artista dito sa plot na to, si Paula Avellino lang po yung pinapayungan ni ate. Kaya si Paulo, talagang dumistansya na. Payungan nyo yung mga kasamahan ko, di ba? Kasi okay lang naman kay Paulo na mainitan. Pero syempre, wag naman po yung matagal. 'Di ba? Kahit sino naman po na matagal na mainitan, mga kakimpo, ay magrereklamo. And syempre, may masamang epekto yung init, 'di ba, mga kakimpo? Meron pa nga pong nahi-heat stroke dyan. Kaya si Paolo hindi po nakatagal at bumaba po agad sa float na sinasakyan po nila. So, bali ang natira na lamang ay yung iba pa niyang kasamahan. And also, tuloy uwi na din si Paula Avellino, mga ka-Kimpaw, kasi wala na naman nga pong gagawin doon. Meron pala, no, yung party-party, pero hindi na po siya umattend at hinayaan niya na lamang po ito sa kanyang mga co-artists. So, ganyan po si Paula Avellino. Pag alam niyang hindi kasama si Chinita Princess, uwing-uwi talaga lagi yan, mga kakimpaw. At hindi na po yan bago. Every time na may mga ganyang pa-event talaga, 3 hours na pinakamatagal kay Paula Avellino. Kasi parang taong bahay na gusto lagi nasa bahay, mga kakimpaw. So, isa yan sa nagustuhan din siguro ni Chinita Princess kay Paulo. So, maraming salamat sa komento. Ginang Alice Mantak, God bless, and mabuhay kayo. At ang next comment, mula naman po kay Ginang Marlina Corda. Sabi niya, ngayon na yan nangyari kay Kim na mula naging sila ni Pao, hindi na siya ma-post sa social media unlike sa mga past boyfriend niya kung saan at anong ginagawa nila, nakapost sa social media. Mabuti naman at nag-adjust si Kim kay Paulo kasi di mahilig si Pao sa social media. Hindi ma-PDA lalo na pag wala silang project. Grabe makadilulo at nabubuhayan na lang mga edit ang ibang mga supporters ng Kim Pao. Mabuti na lang at mapasensyoso ang Kim Pao supporters. Okay lang kahit walang update sa dalawa. So tama po kayo dyan, Ginang Marlina Corda. Talagang kailangang mag-adjust ni Kim o ni Paula Avellino sa isa't isa. 'Di ba? Dahil isa po 'yan sa importante sa isang relationship, 'di ba? Kasi kung magpapataasan po sila, walang mangyayari, mga kakimpaw. Kaya mabuti na lamang po at meron silang give and take relationship at unawaan din syempre sa isa't isa. Yan po talaga yung sekreto para tumagal at maging forever ang relationship. At yan yung minamanifest natin for Kim and Paula Avellino na sa simbahan na matuloy itong kanilang pag-iibigan. Kaya lagi natin silang isama sa ating mga dasal every night, okay? Kasi isa din po yan sa talaga namang nakakapagpatibay at nakakapagpatatag ng relasyon or samahan ng ating mga iniidolo or na mga malapit sa ating buhay, 'di ba? Mga kaanak natin, more talaga yung prayers, 'di ba? Parang mas nakakatulong po ito. So maraming salamat sa komento, Ginang Marlene Acorda. God bless po and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa araw na to ng Huwebes. At unahin nating pag-usapan ang tungkol dito syempre kay Kim and Paula Avellino. So gusto ko lang i-congratulate silang dalawa, mga kakimpaw, kasi top 3 po sila sa most watched Filipino film on Netflix during the second half of 2025. Pangatlo ang My Love Will Make You Disappear, pero nangunguna syempre ang Kontrabida Academy, pangalawa Delivery Rider, pangatlo My Love Will Make You Disappear, pang-apat The Time That Remains, Untold, Sunshine, Isolated, Lilim, Only We Know, and yun XU. So yun po yung huli, mga kakimpaw. So ang My Love Will Make You Disappear,
nasa 3.6 million. So, grabe, no? Ang dami talagang sumusuporta at nagmamahal kay Kim and Paolo. Kaya gusto ko lang i-congratulate silang dalawa dahil talaga namang namamayagpag sila dito sa showbiz industry. Samantalang, isi-share ko din sa inyo itong pinost ng Certified Kapamilya tungkol ito kay Kim and Paolo. Sabi niya, tinanong ko ang AI tool na group ba to sa ex-Twitter kung anong love team ang pinaka-bankable sa Philippine showbiz ngayon. Ang sagot daw po ay Kim Pao. Agree ba kayo? Natambalan nga ni Kim at Paolo Avellino ang winner in terms of being bankable. So ito po yung sagot ng group mga ka-Kim Pao. Based on 2025-2026 data from awards, box office, and media, Kim Cho and Paolo Avellino Kim Pao stand out as the most bankable love team with hits like My Love Will Make It Disappear, topping grosses and winning most popular. At GMMS app, Don Bell follows closely with strong endorsement and series successful. So, nangunguna daw si Kim and Paolo. Wow, grabe mga ka-Kim Pao. Talagang deserve nilang i-congratulate dahil nga po sobrang bankable sila. Sabi ko naman sa inyo mga ka-Kim Pao, pag ganyan po ang artista na bankable, syempre, every year, or twice a year mga ka-Kim Pao, bibigyan sila talaga ng project, ng producer, ng management, ng ABS-CBN. Kasi syempre dito sila kikita mga ka-Kim Pao, babakantehan ba nila yan? Hindi. Dahil dito sila kumikita at ito ang gusto ng masa. Kim Pao. Kim at Paolo Avellino lang malakas mga ka-Kim Pao. And tinalo pa nila yung mga Gen Z, yung mga kabataang love team ngayon. Tinalo pa nila sa lakas po ng chemistry nilang dalawa. So, hindi din to inaasahan ni Kim and Paolo Avellino. Kasi syempre, may mga edad na po yan si Kim and Paolo. Pero yung mga hitsura nila, pang teenager, mga Kim Pao. Kaya kilig na kilig din po ang mapabata, mapamatanda, tito-titas natin. Grabe, sobrang kilig. Ano pang meron kay Kim and Paolo Avellino? Ang lakas ng chemistry talaga nilang dalawa. Tinginan lang at hawakan ng kamay. Nako po, to the highest level na po yung kilig ng mga Kim Pao fans, syempre ng ibang mga netizen. Diba? Ramdam niyo po ba yon? Parang alam yung nabuhay yung Aldab sa katauhan po ng Kim Pao. So nakakatuwa lang kahit wala ng Aldab, may pumalit naman which is itong Kim Pao, diba? So sana nga mga ka-Kim Pao, i-anunsyo na po yung next project ni Kim and Paolo Avellino dahil for sure, mawawala na naman po ng medyo matagal-tagal si Kim Chu sa Showtime pag sinot na po nila itong kanilang project ni Paolo Avellino. Pero okay lang, at least, 'di ba? Meron po tayong aabangan sa kanilang dalawa, 'di ba? Exciting na naman yung story, yung mga atake, yung mga eksena nilang dalawa doon. So, action naman sana mga kakimpaw, i-manifest na natin 'yan. So, kayo ba, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below and syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe.